Okay, handa na po ba kayo na makilala ang ating superhero? Okay po. Mga minamahal namin taga-barangay 649, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang pag-asa ng Maynila, ang ina ng Maynila, ang ating pong leader na may tunay na haplos ng pagmamahal. Palakpakan po natin, Super Mara Amongo! Mara! Kamusta na, Baseco? Naalala niyo po ba yung panahon na walang bumababa sa Baseco? Nandito si Mara Amongo! Noong panahon na kayo po ay hindi pinapansin, noong panahon na tayo po ay hirap na hirap, nandito po si Super Mara Amongo! Dahil naniniwala po ako, ang tunay na Manileño ay maglilingkod sa lahat ng oras. Gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay talagang nandito. Kayo po ay nandito sa aking puso. Araw-araw, iniisip ko po kung anong magiging kalagayan ng Baseco. Gusto ko pong malaman ninyo na ang inyong tahanan kailanman ay hindi dapat mawala. Gusto kong masiguro na ang ating mga anak at mga apo ay mayroong makikitang tahanan ng pamilya. Naalala ko po, noong 2022 hanggang ngayon, ako po ay pabalik-balik dito sa Baseco sapagkat sabi ko nga, ang Baseco po ay pangalawang tahanan ko na. Sa inyo ko po nakita ang tunay na sitwasyon ng Maynila. Sa inyo ko po naramdaman na kailangang maging tunay na Manileño tayo sa puso at gawa. Hindi ko na po kakayanin kung kayo ay lolokohin pa. Ang tunay na maglilingkod, kailanman hindi mabebenta ang lupain ng Maynila. Ang tunay na maglilingkod, kailanman hindi tayo lolokohin. Ang tunay na maglilingkod, bababa at gagawin ng lahat para matulungan ang ating mga magulang. Sa hirap ng buhay dito sa Baseco, nakita ko po kung paano kayo bahain dito. Nakita ko po kung paano malapnos ang inyong mga daliri dahil sa pagbabalat ng bawang. Nakita ko po ang mga anak nating nagkakasakit, pero wala man lang gamot na naibibigay sa atin. Nakita ko po ang mga psycher, mga vendors, na wala man lang malapitan kapag wala ng pangpuhunan sa pagtitinda. Nakita ko po ang mga kapatid nating Muslim kung paano pabayaan at tapakan ng mga politiko na yan. Mga trapong politiko na walang alam kung hindi gamitin ang mga katulad nating tunay na Manileño. Ang mga eskwelahan ng mga kabataang Muslim, wala man lang electric fan. Wala man lang upuan. Ngayon nandito sila at sasabihin na ganito ang gagawin nila samantalang umupo na sila. Dapat noon pa nila ginawa. Gusto ko pong maunawaan ninyo
na ang damdamin natin ay iisa lamang. Damdamin ng isang magulang para sa kanyang anak at anak para sa kanyang mga magulang. Gusto ko pong mabigyan kayo ng agarang pangkabuhayan! Na ang pangkabuhayan na yan ay direkta sa Manileño! Na hindi tayo gagamitin sa politika kung hindi kahit botante o hindi, kailangan makatikim ng pondo ng bayan! Tingnan po ninyo ang kapaligiran. Ang inyong mga tahanan na halos mag-iba na dahil hindi po mapaayos. Nasaan ang pondo ng bayan? Gusto kong masiguro ninyo na ito ay agarang aaksyonan ni Mara Tamandong na malagyan ng titulo ang lupain na inyong tinitirahan. Lalagyan lamang natin ito ng restriction na ito ay bawal ibenta o isangla para may mamanahin ang inyong mga anak at apo. Para sa ating mga senior citizen, dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan! Ano mang pilitin nila na gayahin ang aking programa, hindi nila ito magagawa sapagkat hindi ito galing sa kanilang puso. Lalagyan ko ng recreational center ang bawat distrito para mayroong pupuntahan na maayos ang mga senior citizen! Nakita nyo ang hirap ng buhay natin. Hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Ito po ang senyales ng kahirapan na sukdulan ibinigay sa atin. Kaya naman agarang magbababa ako ng libreng burunan na disente sa bawat barangay. At sisiguraduhin ko ng inyong mga anak, ang ating mga apo ay mag-aaral sa eskwelahan dahil lalagyan natin ng malaking budget ang edukasyon. Sisiguraduhin ko na lahat ng barangay hall ay mayroong barangay health center at gamot, pati doktor na talagang titingin sa mga may sakit. Tatapusin ko na po ang korupsyon sa Maynila. Bawat sentimo kailangan matanggap ng Manileño! Ipapaskil ko ang lahat ng budget na dapat ibaba sa ating lahat. Dito po matutuldukan ang korupsyon sa Maynila. At ang mga taong nagkasala ay kailangang managot sa ating batas. Dahil hindi ako papayag na ang mga katulad nating Manileño ay pahirapan pa dito sa atin sa Maynila. Kaya sana po buksan ninyo ang ating mga puso. Sana wag po kayong magpadala dahil sila po ay sikat. Alalahanin po ninyo, ang kailangang sumikat dito ay ang taong bayan! Kailangan sumikat ang programa para sa Maynila! Kailangan ang sumikat dito ay ang taong bayan! Gusto ko po kayong pasalamatan sa oras na ibinigay po ninyo para sa akin. Alam ko po biglaan ang aking pagbaba.
Pero alam ko po na kahit anong oras, ako po ay inyong tinatanggap dito sa Baseco. Kung po pwede nga lamang, ako po ay tumira dito. Dahil gusto kong bantayan ang mga tao dito sa Baseco. Hirap na po tayo. Kung po pwede lang ang kiling ko lahat ng inyong hirap, ay gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan ang Maynila! At hindi ako papayag na maangkin ang Baseco para kayo ay mawala ng tirahan dahil si Mara Tamundong ang makakalaban nila hanggang dulo! Wala man akong boses, pero ang aking katawan ay handa para makipaglaban. Dahil alam ko na ang tama ang siyang magdadala sa atin sa tunay na kaunlaran sa Maynila. Huwag po kayong madala sa mga ibinibigay nila. Dahil ang 34 billion a year ang dapat ninyong matanggap! Kaya huwag po ninyong kalimutan ang aking team, ang aking Vice Mayor, Remy Oyales, ang aking konsehal, Jet Magno, ang aking mga kapatid na Muslim na aalagaan ko at bibigyan ng mga karapatan na dapat doon pang ibinigay sa inyo. Ang Manileño na kailangan pong pahalagahan natin. Tulungan po ninyo ako na makamit ang tunay na tagumpay sa Maynila! Kaya bago po matapos ang ating programa, kakantahan ko muna kayo upang maalala ninyo ang araw na tayo po ay nandito at magkakasama. Kakanta pipilitin ko po kahit wala akong boses. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa inyo na hindi ko mapapabaya